So good day everyone, and we will continue our discussion in RA 8491 o yung tinatawag nating Flag and Heraldic Code of the Philippines. So nasimulan natin yung RA 8491 at dinefine natin yung definition of terms. Gayun din po yung ating national flag. And then where does this national flag must be raised? Okay, dun sa mga tinatawag nating mga monuments, mga shrines and mga libingan ng mga bayani. Okay, and then yung mga official residences natin ng bansang Pilipinas. And then ito naman yung section 7 na something to do with saan ba siya o tuwing kailan ba siya pwedeng erase dun sa mga private buildings natin o sa mga bahay natin. Okay? Pag sineselebrate natin yung mga celebrations na ito, araw ng Kagitingan, Labor Day, National Flag Day, Independence Day, Bonifacio Day, Rizal Day, All Saints Day, yan, National Heroes Day. And then paano ba siya ginagamit sa mga vessels natin, sa mga merchant ships? Diniscuss din po natin noong nakaraan. Yan, ano ba yung shaft, ano yung gaff na tinatawag? So, diniscuss po natin noong nakaraan. And then, sa mga airplanes. And then, yung symbolism na alam natin, yung red na nakataas in times of war, and then blue na nakataas in times of peace. And then, paano siya if planted on the ground? Okay? Hindi dapat equal dun sa tinatawag nating Independence Flagpole sa Manila, Rizal Park. So, nakalagay po siya sa isang prominent place, sa isang building. And then, ito yung ratio niya, na-discuss din po natin nung nakaraan. And then, yan yung pagkakaayos niya. So, yung nakaraan din, we also discussed how a wear and tear na flag o yung mga tas-tas, paano siya din i-dispose. So, mayroon tayong right. And then, ito yung pagtaas during sunrise o yung flag raising. And then, flag lowering during sunset o flag retreat. Sa mga offices, how it is being displayed, ay meron din po tayong rule about that. Sa isang semicircle, meron din, and then sa isang circle. So, dapat nakatapat sa kilometer 0 sa Rizal Park. O when in a row, sa isang parade, na-discuss din po natin na lagi siya ay nasa right. Okay? So, sa pinakang right. Sa harapan, and then when it comes to displaying na nakalagay sa isang wall, so nakalagay po yung ating flag, dapat yung blue ay nasa left side dun sa observer. Okay, left side ng observer, and then hindi dapat natin idikit yung nasa laylayan. Okay, dapat siya ay freely. Okay, so next, yung north, east, west, south, ano sinasabi dito? Kapag naka vertical display ang isang watawat at ito ay naka-string, naka-attach sa isang string o sa isang tali, dapat yung blue ay nakatapat sa red, yung blue ay nakatapat sa north or nakatapat sa east. So, dalawa lang siya. Mimili lang sa dalawa. And then, yan. So, meron din po tayo dito nakalagay na pag one way, so automatic yung observer, side ng observer, nasa left yung ating blue. Okay? And then kapag naman yung nakalagay sa pole na ang trajectory is upward, katulad nitong nakikita natin sa screen, so dapat nasa taas yung kulay blue.
Ito naman yung mga buildings natin, discuss din natin yan noong nakaraan. And then, ayan, when it comes to flag raising, the national flag shall be hoisted to the top briskly and lowered ceremoniously. Mabilis ang pagtataas, okay? Pero yung pagbababa is mabagal and ceremoniously. The flag must be properly folded before the hanging at the start of the ceremony. Okay, bago magsimula yung ceremony, dapat siya ay naka-fold. It shall not be left hanging at the base of the flagpole while waiting for the flag ceremony. Next, hindi dapat mag-touch yung ating Philippine flag sa lahat, sa ground, flood, water, or other objects. And then, yung pagtutupi ng watawat, na-discuss ko sa inyo yan noong nakaraan. Meron pa tayong mga volunteers. Hindi naman sila volunteers, pero tinawag sila. So, sana maalam tayo magtupi ng watawat. So, during the conduct of flag raising and lowering ceremonies, all government offices, including national and local government units and institutions, shall henceforth observe the flag raising ceremony every Monday morning and the flag lowering ceremony every Friday afternoon. Okay, every Monday morning, o yung tinatawag nating official day, working hour. Okay, yung tayo nag-flag raising ceremony, at Friday afternoon naman ang flag lowering. Kung paano siya ginagawa, nabanggit natin kanina yung pagtataas briskly and then paglo-lower ceremoniously, dahan-dahan, hanggang sa pinakahuling note ng ating pambansang awit, nandun na sa baba ng flagpole yung watawat. Okay, yung section 18 naman tungkol ito sa flag raising ceremony. Dapat ay lahat daw ng government offices and educational institutions, kasama doon yung mga schools, nagkakaroon ng flag raising every Monday and flag lowering ceremony every Friday afternoon. Dapat daw ito ay simple and dignified. And then yung Office of the President, upon the recommendation of the Institute, which is yung ating National Historical Institute, shall issue rules and regulations for the proper conduct of the flag ceremony. Okay, the singing of the national anthem. Dapat ay yung original tempo ang sinusunod po natin, at ito ay pwedeng patugtugin during official civic gatherings at sa mga gatherings na hindi dapat kabastos-bastos. Okay, during the flag raising ceremony, the assembly shall stand in formation facing the flag. So nakatayo tayo, and then at the moment of the first note mula sa bayang magiliw nung national anthem natin, everyone is in the premises shall come to the attention, moving vehicles shall stop, dinto lahat, and then all persons present shall ace their right palms over their chest. Ilalagay yung kanang kamay sa dibdib, and those with hats shall uncover, tatanggalin yung mga sombrero, while those in military, scouting, security guards, and citizen military training uniform shall give salute prescribed to their regulations. Okay, kung anong klase ng salute yung nire-render nila. Okay, yung iba kasi, halimbawa, Cub Scout, Boy Scout, Girl Scout, magkakaiba din ng salute yan. Which salute shall be completed upon the last note of the anthem. The assembly shall sing the Philippine National Anthem accompanied by a band if available, and at the first note. Okay na yan. And then, to section 22, during the flag lowering, the flag shall be lowered ceremoniously, lowered solemnly and slowly. Okay? Yung last note ng anthem, dapat nasa baba na yung national flag. Okay, when half-mast, okay, and para saan ba ang half-mast? Half-mast is a sign of grieving. Okay, nagluluksa yung mga tao during the death of any of the following officials. Kailan tayo nag-half-mast? It's either regional directors, superintendents, supervisors, principals, teachers, and other school officials on the day of internment and by order of the proper school authorities concerned. And then, recipient of medals, national
orders, and decorations on the day of interment and by order of the President or the Congress. Yan. Pwedeng ang namatay ay President or any former President. 10 days naka-half-mast ang watawat. Pag Vice President, Chief Justice, and President of the Senate, and Speaker of the House, 7 days siyang naka-half-mast, and other persons determined by the Institute for not less than 7 days. Paano ba siya ginagawa? Kung babasahin natin dito, ginagawa po siya kapag flag raising, inilalagay muna yung watawat sa pinakataas ng pole and then lowered ceremoniously dun sa half. Okay, kaya nagkaging half-mast. Kapag naman ibababa yung watawat, ibabalik siya sa pole and then lowered ceremoniously para tupiin na sa pinakang baba. So, ganun po ginagawa yung tinatawag nating half-mast. Okay? So, next ay sa casket. Makikita natin dito, ang casket ay ganito dapat siya. Yan. Ganyan dapat yung paglalatag ng watawat sa casket. Kung gusto natin makikita yung taong namatay, ganito. Okay? Hindi yung araw nandun sa bewang ng patay and then nakawagwag. Di kaya hindi nakatupi. Okay? So bawal po 'yun kasi ang sabi sa batas is that yung watawat dapat is natatakpan yung muka ng araw. Okay? So ganun dapat po. And then ginagawa ito sa mga veterans, military, national artists, and civilians na nag-render ng distinguished service to the nation. Okay? Ito naman yung pledge of the flag. Okay? Pledge of allegiance to the Philippine flag. Nababanggit nyo ito sa school nung elementary kayo and then nung high school. The panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasigisag na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos sa sambay ng makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Okay? So yun nga lang, may exemptions ito. Yung mga religious beliefs na nagproprohibit daw sa mga tao na manumpa ay hindi naman ine-encourage na manumpa. Kung hindi, tumayo lang ng tuwid at igalang po yung ginagawang panumpa ng kanilang kapwa Filipino. And then National Flag Days. Yung mga flag days natin, May 28 to June 12. Ito ay isang celebration ng nationalism and patriotism ng mga Pilipino kung saan pinapakita yung paggalang sa ating pambansang watawat. Specifications of the national flag, ang atin pong ratio is 1:2. Ibig sabihin, ang width ay 1 and then yung dalawang katumbas noon, 2 noon, yung length ng national flag. Yung white triangle, tigwa 1 ang ratio. Ibig sabihin, kung isang ruler yung width ng flag, dapat 2 ruler yung haba. Okay? At yung triangle, isang ruler lang din. When it comes to technical specifications ng color, ang blue ay cable number 8173, ang white ay cable number 80001, ang red color ay cable 8108 at ang golden yellow cable number 068. Okay. So yun po yung mga specific na technical na cable numbers nung ating mga blue, red at ano yung isa? Golden yellow. Okay. Section 29, dapat durable yung ating pambansang watawat. Durable means matibay at dapat bumibili lamang sa mga accredited ng Philippine government na bilihan ng pambansang watawat at dapat ito ay may strict compliance with the design, color, craftsmanship, and the requirements ng government. Dapat magbibigay ng sample flags na accredited sa accredited suppliers offered for purchase. Okay?
So, yung DTI o Department of Technology and Development Institute or the Philippine Textile Research Institute of the Department of Science and Technology shall evaluate quality of materials of the flag samples and certify whether the fabric for the blue, white, red, and yellow color including the canvas submitted conforms o sumusunod dun sa government requirement ng quality material. When it comes to COA audit, dapat po ay i-audit yung mga binibili natin pambansang watawat at dapat ito ay nakasama din sa ating budget ng per department or offices. Responsibility daw under Section 4 na thereof the Institute, COA, ITDI, PTRI shall prepare guidelines to be approved by the Office of the President. Okay, so ang ginagawa lang niya na sinasabi lang is yung strict compliance ng paggagawa ng ating Philippine flag at pagbibili, pagpa-purchase ng ating Philippine flag. Dako tayo dito, yung mga prohibited acts when it comes to our national flag. Okay, obviously bawal po siyang i-deface, guntingin, i-dishonor, i-ridicule, bawal din siyang i-dip. Makikita natin dito sa ating screen, meron pong dip as a sign of salute dun sa mga individual. Ginagawa ito ng mga bansa katulad ng United Kingdom, ng Australia, ng Canada, pero in the Philippines hindi natin siya ginagawa. Dapat ang flag natin ay hindi po natin idinidip kasi ito yung mas superior sa atin. Okay? So hindi ginagalang dapat siya. Hindi dapat siya gamitin as a feston. Kung mababalikan nyo, yung nakaraan, in-explain ko kung ano yung feston, yung decoration na ginagawa natin sa pag may mga gathering tayo na ang gamit ay mga tela. Tablecloth, hindi rin. Covering sa ceilings, hindi rin. Pennant in the hood, sa mga moving vehicles, motor vehicles, ibig sabihin naka-design siya, as much as possible, ay hindi rin po pinapayagan. And then, yung pang-covers as para ma-unveil o mabuksan yung mga panibagong monument statues, hindi pwede. Hindi rin pwedeng gamitin as trademark na pagkakakitaan yung ating Philippine flag. Okay. When it comes to display, hindi dapat siya naka-display ng below ng any other painting or pictures katulad nitong illustrations na nakikita natin sa harap. Ngayon, sa platforms din o sa mga ambo, sa mga salitaan, hindi pwedeng nasa taas yung tao and then nasa baba nakalaylay o nakadesign yung ating Philippine flag. Dapat siya ay nakataas. Okay? Bawal din siya sa mga places where frivolity prevails. Ibig sabihin yung mga club, casinos, gambling joints, mga peryahan, kidya. So, bawal po dyan yung ating Philippine flag. Bawal din siyang suot as a costume or uniform. Okay, bawal din maglagay ng mark, maglagay ng drawing dun sa ating pambansang watawat, mag-imprint ng kung ano-ano. Sa mga handkerchief, napkins, cushions, wala dapat na Philippine national flag diyan. And then, pag dinisplay sa isang foreign flag, except embassies and other diplomatic establishments in the office of the international organizations. O bawal siyang gamitin as advertisement, infomercial, yan. O yan, bawal pong gamitin. Next ay national anthem. Ang national anthem natin, ang title is Lupang Hinirang. Parang lupang pinili. Okay? So, okay na yan. Alam nyo na yung lyrics niyan. And dapat po yung pagkakakanta nito ay ayon sa musical arrangement and composition of Julian Felipe. Okay, so dapat umawit daw with fervor. Ibig sabihin, pride. Hindi mahina, hindi rin malakas. Katamtaman lang pero may pride o meron tayong masidhing pagmamahal sa ating pambansang, sa ating bansa. As a sign of respect, all persons shall stand at attention and face the Philippine flag. So nakatayo and then nakatingin sa pambansang watawat.
Okay? And then the anthem must not be played and sung for mere recreation. Okay? Bawal siyang kantahin sa mga videoke, inuman at kung ano-ano pa as a recreation. Dapat siyang kantahin sa mga international competitions, local competitions, signing off, signing on ng radio broadcast, and then sa umpisa at pinakahuling screening ng any other films. Okay. Yung rules na to, okay, ay dapat sundin ng lahat ng mga individual. Failure to observe the rules shall be ground for administrative decline. Next, meron tayong chapter 3, national motto. Gusto ko sana kayong tanongin dito ay, but anyway, okay. So yung national motto natin, maka-Diyos, makatao, makakalikasan, makabansa. Coat of Arms. National Coat of Arms natin, ito dinidiscuss ito sa section 41. Ngayon, meron din tayong Great Seal, pambansang sagisag. Okay? Yung Great Seal natin ay yan, ito na yung Great Seal natin. Very particular sa seal na dapat nakasulat yung ating national motto and then yung pangalan ng ating bansa sa pinakantuktok, yung Republika ng Pilipinas. Okay, yung mga coat of arms daw, mga seals, logo, insignia, badges, patches, dapat authorized ng President or ng office or ng Congress. Heraldic items shall be filed with the Institute for recording. Sabihin, kapag may nagbabago when it comes to agency ng mga logo, so pinafile po ito sa ating institute, National Historical Institute, at sila ang nagko-compile for research and history. Okay yan. The government official shall or employee shall keep any orders or decorations from any foreign government without the consent of the Parliament and without the prior evaluation and documentation of such order or decoration by the Institute. Penalties. Pwede tayo, pag lumabag dito sa batas nito, pwede mo parusahan ng mula 5,000 hanggang 20,000. Provided that in the case of the violation, okay, ito sinasabi lamang, just like any other law, dapat mula dun sa iyong ginagawa o yung sa iyong pinag-istayan na bansa, pag may nagawa kang mali, okay, at ito ay wala sa jurisdiction ng Pilipinas, so hindi ka makakasuhan. Ito yung penalties. Okay, so dun po nag-e-end yung RA 8491. So kung titingnan natin, meron tayo dito ng tanong. Okay? RA 8491 or the Flag and Heraldry Code of the Philippines was enacted to promote respect, love, and reverence for the national symbols such as the flag, anthem, and other heraldic items. In your own words, discuss the significance of this law in shaping Filipino identity and nationalism. How can students and young citizens contribute to upholding the spirit of RA 8491 in everyday life? So ito po ay sasagutan natin, okay, at ipapasa natin yung sagot sa LMS po. Okay, after nito, ninyo mapanood itong discussion po natin na ito. So pagkatapos nito, punta na tayo LMS para makapagpasa na tayo ng ating essay questions. If there are any questions, i-message lang po ako sa ating group chat. Okay, goodbye class. And let us pray in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginnings, now and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Once again, good evening and thank you for listening.